everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Siyempre, ako na naman ang inyong one and only one, Mama Mia, one and only one. Mama Mia, para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo for today's video. Nako, nasaktan tayo sa ating dalawang kwento for this week. Sana naman wag tayong masaktan for today's video. And syempre, ang video natin na ito at ang kwento natin today ay one day story lamang. Medyo hindi naman siya ganun kahaba. Kaya naman ng one day, kaya sure, ipupush natin ang one day na yan. Bago tayo pumunta at dumako sa ating kwento, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat dahil nandito pa rin kayo at nakasuporta sa atin. Maraming salamat po talaga. Hi kay Virgil Lopez, maraming salamat sa pakikinig. Dolores Dawal, maraming thank you sa inyo. And syempre, hello rin kay Lolit Cabisora, kay Them Crude and Sister. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi din kay Renza Zaguran, hello rin kay Nits Pabualan, Margie Flores, Johnny Lul Lagitaw, hi din kay Jeanette Mariano. Maraming salamat. Hello raw sa kanyang kapatid na si MJ Ann at Jessica. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi din kay Maria Teresa Lacheca. Hi din kay Jack Palalios, kay Gina Vega. Maraming salamat. Hi din kay Sally Buma, Leonie Hiso, Elena Hukutan, maraming thank you, at Rhea Joy Banas. Hello sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nasa shoutout. Nako, sa susunod nating video ay for sure naman kayo na rin ang ating isa-shoutout. Chat for sure. Hindi, susubukan natin. Baka ang inyo na pong mga pangalan ng ating mababasa. Kaya wag na nating patagalin kasi alam kong excited ka na napakinggan ang ating handog na kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit ba marami sa atin ay hindi marunong makontento sa kung ano ang meron tayo? Bakit marami ang naghahangad pa ng sobra-sobra? Pero masama nga bang hangarin ang mga bagay na sa atin ay magpapasaya kahit ang sa paningin ng ibang tao, ito ay sobra? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia at sa lahat ng bumubuo ng iyong YouTube channel. Actually, Mama Mia, ilang beses ko ring paulit-ulit na pinag-isipan kung ipapadala ko ba itong kwento ng aking buhay. Paulit-ulit po akong nag-urong sulong. Hindi ko po kasi sigurado kung handa na po ako na mahusgahan ng ibang tao. Pero siguro nga, hindi naman masyadong magiging masakit kung husgahan man nila ako dahil hindi naman nila ako kilala. Pero kahit na ganon, humihingi pa rin ako ng pangunawa at syempre, pati na rin ng pang-iintindi mula sa iba. Kung hindi nyo kayang ibigay yon ay ayos lang naman sa akin. Kung binabasa mo na itong sulat ko, Mama Mia, ibig sabihin na ipon ko talaga ang lahat ng lakas ng loob na meron ako para ma-send ko sa'yo itong kwento ko. January of this year ko pa po inumpisahan na isulat ang kwento ko. Hindi ko lang alam kung kailan ko ito mapapadala o kung maipapadala ko nga ba talaga. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Riza. Yes, Mama Mia, itatago po natin lahat ng mga katauhan at mga lugar kung saan nangyari itong aking mga naging karanasan. Hindi po kasi ito kaaya-aya at alam ko naman na yung iba sa inyong mga tagapanood at tagapakinig ay napakagaling na mga NBI at mahahanap talaga nila kami kung tunay kong pangalan o mga lugar ang aking babanggitin dito sa aking kwento. Kaya wag na natin yung simulan sa ganon. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay nakaranas na po ako ng napakaraming pagsubok sa buhay. Isa na riyan ay ang paghihiwalay ng aking mga magulang. Dalawa kaming magkapatid.
Meron akong bunsong kapatid na itago natin sa pangalang Josh. 8 years old ako noon, samantalang si Josh naman, Mama Mia, ay magpo 4 years old pa lamang. Dito nag-umpisang masira ang aming pamilya. Gabi-gabi kong naririnig na nag-aaway ang aming mga magulang. Lagi kasing late kung umuwi ang aking ama galing sa trabaho. Ang mama ko naman syempre nagbubunganga dahil laging late umuuwi ang papa pero kulang din daw ang sweldong inire-remit nito sa kanya. May babae ka na siguro ano? Sabihin mo nga, sino yung kabit mo ha? Paulit-ulit ko noong naririnig mula sa mga bibig ni mama. Halos gabi-gabi. Kapag akala siguro nila na tulog na kaming magkapatid tsaka sila nag-aaway. Hindi naman nila sinusubukang hinaan ng kanilang mga boses kaya natural lamang na magigising ako. Hindi ko alam kung nagising nga ba ang aking kapatid nung mga panahon na yun, Mama Mia. Pero ako, gising na gising ang diwa ko. At naririnig ko pa ang papa ko na lagi niyang sinasaktan physically ang mama. Nasasampal niya ito lagi dahil daw sa bunganga nito. Pwede ba? Nandito ka na nga lang sa bahay, wala ka na nga lang maiambag na pera, ganyan pa ba ang asta mo sa akin? At bakit? Kasalanan ko ba? Na inanakan mo ako ng 2, kaya't hindi ako makapagtrabaho? Ikaw din naman ang may gusto nito ah. Sigawan sila ng sigawan hanggang sa nagkasakitan na nga. Nung una ay nasasaktan ako. Nung una ay umiiyak ako dahil naaapektuhan ako sa kanilang pag-aaway. Pero di kalaunan ay nasasanay din ako, Mama Mia. Hanggang sa itinutulog ko na lang kahit na mag-away pa sila buong gabi, buong magdamag. Wala na akong naging pakialam. Pero isang araw, nagulat na lamang ako nung umuwi ako ng bahay na umiiyak ang aking kapatid. Mama? Mama, bakit nandito si Josh? Sigaw ko. Pero hindi lumabas ang mama ko. Ilang saglit pa ay ang aming kapitbahay ang lumapit sa amin. Riza, buti nandito ka na. Yang kapatid mo, iyak ng iyak kanina pa. Pinapainom namin ng gatas, pinapakain, ayaw naman. Bakit po? Nasaan po ba ang mama ko? Abay ewan, hindi namin alam. Nadatnan na lang namin yung kapatid mo na nandito sa labas, naglalaro. Pero nung pinapauwi na yung kanyang mga kalaro, ayan, iyak na ng iyak. Mama Mia, hinanap ko sa buong bahay si mama pero wala siya. Hindi naman ganoon ang mama ko. Hindi naman niya basta-basta iniiwan ng kapatid ko. Sa amin ngang 2 magkapatid ay kitang-kita ko nga kung gaano mas pinapaboran ng mama ko si Josh. Kaya nakakagulat na lang kung bakit bigla niya itong iniwanan. Gabi na gutom na kami ng kapatid ko. Wala kasing nailutong pagkain si mama. Hindi rin naman ako marunong magluto nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kaya ang ginawa ko ay naghihagilap na lamang ako ng mga biskwit sa kusina para may maipakain ako sa aking kapatid. Buti na lang at meron pang gatas. Nagtimpla ako noon kahit hindi mainit ang tubig na aking ginamit. Hindi kasi ako marunong gumamit noon ng gasera. Wala po akong alam tungkol sa kusina. Pero yung kapatid ko nga ay iyak pa rin ng iyak, siguro dahil sa gutom, kaya pinainom ko na lang ito ng malamig na gatas. Hanggang sa nakatulog na siya. Mag-aalas 8 na siguro nung gabing yun nung dumating ang papa ko. Medyo lasing siya nung umuwi siya, Mama Mia. Papa, ano pong nangyari? Nasaan po si Mama? Tanong ko. Huwag mo nang hanapin yung magaling mong ina. Mula sa araw na to, tayong 3 na lang ng kapatid mo. Sabi ng papa ko. Sabi pa niya ay sumama na raw ang mama ko sa ibang lalaki. Iyak ako ng iyak noon dahil hindi ako makapaniwala. Hanggang sa nachismis na nga iyon sa buong barangay namin na ang mama ko ay nilayasan na kami dahil sumama ito sa ibang lalaki. Pero meron akong isang chismis na narinig, Mama Mia. Isang chismis na hindi ko akalain na magiging totoo pala. Alam mo, wala namang magkaiba sa mag-asawang yan eh.
parehong mahilig sa lalaki. Yun ang dinig ko mula sa bibig ng isa naming kapitbahay na Marites. Akala ko pa nga iba ang kanilang pinag-uusapan. Akala ko ibang mag-asawa ang kanilang tinutukoy. Huwag ka nang maingay, andito na yung panganay nila. Lumingon-lingon ako sa paligid pero ako lang po ang nag-iisang nandoon bukod sa kanila na nag-uusap. Ibig sabihin, ako ang panganay. Ibig sabihin, mga magulang ko ang kanilang pinag-uusapan. Pero ano nga ba ang kanilang ibig sabihin sa pareho ang mag-asawa na mahilig sa lalaki? Hindi ko talaga maintindihan noong mga panahon na yon. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, Mama Mia, na hindi ko pa rin nakikita ang mama ko. Hanggang sa isang araw, may dinala ang papa ko na kaibigan raw niya sa bahay. Isang lalaking kaibigan. Sabi niya makikituloy daw ito muna sa amin dahil wala raw itong matitirhan at wala raw itong pamparenta ng bahay. Wala naman kaso sa akin yun nung una. Pero dito po ako nagsimulang mandiri sa papa ko. Isang gabi, gising na gising pa ako noon dahil gumagawa pa ako ng project. By this time, Mama Mia, 10 years old na po ako. Meron na po akong alam sa buhay. Hindi marami, pero hindi na rin po ako totally inosente. Gumagawa ako noon ng project ko sa kwarto. Siguro hindi alam ng papa ko na gising pa ako nung mga panahon na yon. Ang kapatid ko naman ay nasa kabilang kama at natutulog na. Isa lang kasi ang kwarto naming magkapatid. 2 lang po ang kwartong meron sa bahay namin na yon. Ang bahay naman namin na yon, Mama Mia, ay barong-barong lang po, hindi kalakihan, hindi rin gawa sa semento. Siya nga po pala, Mama Mia, para ma-picture out ninyo, sa isa po kaming squatters area nakatira. At yung aming bahay ay gawa lamang sa iba't ibang disenyo ng kahoy, iba't ibang hugis na parang pinagtagpi-tagpi lang para mabuo ang isang bahay. Pero kahit na ganoon, medyo maayos naman po ang aming pamumuhay dahil meron namang trabaho ang tatay ko. Ayun na nga, gumagawa ako noon ng project. Busy ako noon sa paggugunting ng kung ano-anong hugis mula sa magazine dahil gumagawa po kami ng collage. Nung bigla akong may narinig na ingay na para bang may nahulog. Nung una ay binaliwala ko yon. Ilang saglit pa ay may nahulog na naman. Kaya lumabas ako at baka kinain ng pusa yung aming tirang ulam. Pero pagdating ko sa kusina ay nandun pa naman ang ulam. Nakatakip pa naman at wala namang pusa. San kaya galing yung mga nahuhulog? Naisip ko, baka galing sa kapitbahay. Papasok na sana ako noon pabalik sa kwarto naming magkapatid nung nakarinig na naman ulit ako ng parang may nahulog pero nagmumula ang ingay doon sa kwarto ng aking mga magulang. Doon ko lamang napansin, Mama Mia, na wala pala sa sala yung kaibigan ng papa ko. Kasi sabi ng papa ko sa sala daw ito matutulog eh. Palapit na sana ako noon sa kwarto para tignan kung ano yung nahulog at baka napano na ang papa ko. Pero may mga naririnig na akong ungol. Ungol na hindi ko maintindihan dahil bata pa ako nung mga panahon na yon. Hindi ko maintindihan kung ano yun, Mama Mia. Gusto kong buksan yung pintuan pero natatakot ako. 2 boses po ang naririnig ko. Boses ng 2 lalaki. Meron kasing butas doon malapit sa pintuan at nakikita ang kalooban ng kanilang kwarto. Kaya ayun, kahit natatakot, kahit na hindi dapat, ay sinilip ko kung anong nangyayari sa loob, Mama Mia. At gulat na gulat ako sa nakita ko. 2 lalaki. Ang papa ko at yung sinasabi niyang kaibigan niya. Parehong hubot-hubad. Ang papa ko, Mama Mia, ay nakatalikod at nakahiga sa kama. Samantalang yung kanyang kaibigan ay nakapatong naman sa kanya.
Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, isa lang ang alam ko. Mali yun. Hindi dapat yun. Umiiyak ako noon pero wala naman akong boses na pigilan sila kaya tumakbo ako pabalik ng kwarto. Sobrang naging iyak ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong meron doon. Hanggang sa sinabi ko yun sa isa kong kaibigan sa eskwela. Totoo pala sinasabi ng mama ko, bakla yung papa mo. Ano? Anong bakla? Bakit magiging bakla ang papa ko? Dalawa kaming anak niya eh. Abay ewan. Sabi kasi ng mama ko, yung papa mo pumapatol sa babae at pumapatol din sa lalaki. Kaya nga raw naghiwalay yung mama at papa mo eh. Kasi nahuli ng mama mo na may ibang lalaki daw yung papa mo. Kaya ayun, lumayas yung mama mo, sumama sa iba. Mama Mia, inaway ko noon yung kaklase ko. Dahil kung ano-ano ang mga pinagsasasabi niya at parang hindi ko kinakaya ang kaniyang mga naging revelasyon sa akin. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman yan totoo eh. Totoo? Ikaw na nga mismo nakakita, di ba? Mama Mia, mula nga noon, dahil narinig kami ng iba naming mga kaklase, ay kinakantsawan na po ako. Bakla ang tatay niya, bakla ang tatay niya. Yan ang lagi kong naririnig. Yung nanay niya na nasa bahay, lalaki na. Paulit-ulit, nakakarindi. At hindi ko namamalayan na yung mga kantsaw pala na yun ang nagiging dahilan kung bakit may umuusbong na galit dito sa aking puso. May umuusbong na isang estrangherong pakiramdam na dapat pala ay tinanggal ko para hindi ako habang buhay na maapektuhan. Mama Mia, kinumpronta ko nga ang papa ko nung pag-uwi ko ay wala yung kanyang sinasabing kaibigan. Sinabi ko sa papa ko ang nakita ko pero nagalit siya. Wag daw akong makikialam. Mag-aral ka na lang mabuti at alagaan yung kapatid mo. Yan lang ang hinihingi ko sa'yo. Sabi ni papa. Anak lang kita, wala kang pakialam sa ginagawa ko. Dugtong pa niya nung nangatwiran ako. Papa naman, kinakantsawan ako ng ibang tao eh. Sabi ko. Wala akong pakialam dyan sa ibang tao na yan, bakit? Kung sila magpapakain sa'yo, edi lumayas ka. Doon ka tumira sa kanila. Nung marinig ko ang salitang layas ay bigla akong natakot. Kaya natahimik ako, Mama Mia. Mula noon ay hindi ko na sila pinakekealaman. At mula nga noon, Mama Mia, ay parang naging mas garapal na ang papa ko. Hindi na niya itinatago. Ilang buwan lang ang lumipas ay umalis na yung lalaking yon sa bahay namin. Pero wala pang ang isang buwan ay meron na namang pumalit. Hanggang sa naging tampulan na nga kami ng tsismis sa aming barangay. Kung ano-ano na ang naririnig ko, mga bagay na nakakasakit sa mura kong damdamin. Hanggang sa bigla na lamang nagkasakit ang papa ko. Ito ay 6 na taon makalipas ang naging una kong pagdiskubre ng kanyang tunay na katauhan. Ubo ito ng ubo, pero pumapasok pa rin ito sa trabaho. Wala pang 1 taon mula nung inuubo siya, Mama Mia, ay sumusuka na rin siya ng dugo. Dahilan para hindi na niya kayanin ang pagtatrabaho at dun na lang siya sa bahay namin. Yung kanyang mga naging lalaki ay unti-unti na ring naglalaho. Hanggang sa payat na ang tatay ko. Hanggang sa isang hapon, galing ako noon sa palengke dahil umi-extra na ako noon sa pagtatrabaho bilang tendera sa palengke, Mama Mia, dahil hindi na rin ako nakapag-aral kasi nga wala na kaming pera. Wala nang trabaho ang tatay ko. Pero pag uwi ko ay nagkakagulo dun sa amin. Kasi nga meron daw isinugod sa ospital. Noong papalapit na ako ng papalapit sa bahay ay nalaman kong tatay ko pala ang isinugod sa ospital dahil nawalan raw ito ng malay habang nagwawalis sa aming labasan. Nung pumunta ako ng ospital, dun ko nalaman na grabe na pala ang sakit na TB ng tatay ko. At Mama Mia, nung nalaman nga ng mga doktor ang tungkol sa kasarian ng tatay ko, ay chinek nila ito para sa HIV.
and positive. Hindi lang basta HIV kundi grumabi na ang sakit na yon. Naging komplikado na at wala pang ang 1 linggo si tatay dun sa ospital ay binawian na ito ng buhay. Sobrang lungkot ko noon. Galit na galit ako sa tatay ko. Kung hindi sana siya pumapatol sa mga lalaki, hindi siguro siya magkakasakit ng ganon. Kasi sabi ng kapitbahay namin, Mama Mia, ang sakit daw na yun ay common daw sa mga lalaking namamakla. Yun ang kanilang sinasabi sa akin, kaya yun po ang ikinagagalit ko. Inilibing namin ang tatay ko. Mama Mia, yung amin ding bahay ay parang wala na ring silbi dahil naging sira-sira na ito. 17 years old ako noon, samantalang ang kapatid ko naman ay magti-13 pa lamang. Masyado pang bata. Hindi namin kakayanin ang mga gastusin. Lalo pat gusto kong makapagtapos ng pag-aaral itong aking kapatid. Riza, baka gusto mong umextra dun sa pinagtatrabahuan ko. Sabi ng isa naming kapitbahay na alam kong nagtatrabaho sa isang bar. Huwag na ate, wala po akong balak na maging bayaran. Ouch, grabe ka naman. Bakit? Bayaran nga ako pero nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw ng pamilya ko. Tapos, nakakabili kami ng mga gamit na gusto namin. Napapag-aral ko mga kapatid ko. Tapos, nabibili ko ang mga magagandang damit. Hindi tulad mo, tignan mo nga yung damit mo oh. Daig mo pa yung pulubi sa labas. Buti pa nga yung mga pulubi kapag nakaligo ang gaganda. Ikaw ang baho-baho mo ng isda. Mama Mia, hindi ko na lang pinatulan yung pang-aaway sa akin ng kapitbahay ko. Alam ko naman nasaktan siya sa tinuring ko na ayokong maging isang bayarang babae. Hanggang sa isa na namang pagsubok ang dumating. Ang kapatid kong si Josh ay biglang nagkasakit. Dengue ang kanyang sakit, Mama Mia, at grabe na ito nung nakarating kami ng ospital. Ganon kasi kaming mga mahihirap. Hindi po kami agad-agad nakakapunta sa ospital kahit pa sabihin nating merong mga pampublikong ospital. Alam kasi namin na mahaba ang pila doon, sayang sa oras, sayang sa panahon. Kaya ginagamot-gamot na lang namin kung ano man ang aming iniinda sa aming katawan sa mismong aming tahanan. Naniniwala na lang kami sa sabi-sabi ng kapitbahay, ng albularyo at ng kung ano-ano pa. Kaya naman, nung nagdesisyon na nga akong isugod na sa ospital ang kapatid ko kasi sumusuka na ito ng dugo, dun ko nalaman na dengue pala ito at malala na ang dehydration niya at meron na ngang mga organs ng kanyang katawan na naapektuhan. Kailangan natin siyang salinan ng napakaraming dugo pero ang problema, wala kaming stock dito. Punta kayo ng Red Cross. Pumunta kami ng Red Cross pero maselan po ang dugong yun at laging out of stock. Ang sinabi sa amin, Mama Mia, the only chance na meron kami ay kung makahanap kami ng mga magdodonate ng dugo para sa kapatid ko. Pero wala namang gumagawa noon ng libre. Kahit pa nga mga kapitbahay namin, hindi gumagawa nung ng libre. Sa Lagaybay, wala kaming makukuha kung magdodonate kami ng dugo para sa kapatid mo. Yan ang naririnig ko. Problemado ako noon. Nakahanap ako ng 2 kaibigan na nag-donate ng dugo, pero yung isa ay hindi naman po pwede kasi meron din siyang iniindang sakit. Kaya kulang na kulang pa rin ang dugong kailangang isalin dun sa kapatid ko. Namomroblema ako noon at nasa labas ako ng bahay namin at nakatulala. Nung biglang lumapit ulit yung aming kapitbahay na nagtatrabaho sa bar. O Riza, ayoko na sanang lapitan ka pa. Kasi nung huli kitang kinausap, ininsulto mo lang ako Pero tingin ko nangangailangan ka ngayon ng tulong. Oo ate, kailangan na kailangan namin ng pera. Baka meron ka naman dyan pautang naman. Riza, wala akong ipapautang sa'yo. Dahil alam mo naman, yung pera ko nakalaan na rin para sa mga kapatid ko, para sa pamilya ko. Tapos may sakit din ang mama ko, kailangan ng maintenance. Pero kahit may pera ako,
Hindi naman kita pa uutangin. Paano ka makakabayad? Sabi niya. Ate, ano bang gagawin ko? Wala na akong malapitan eh. Yung nag-iisang kapatid ni tatay, malayo naman dito. Yung mama ko, hindi ko nga alam, pati kung tagasan siya. Sinasabi ko na nga sa'yo, patusin mo na yung ino-offer ko. Gusto mo ba samahan kita ngayon? Sakto, kulang kami ng babae ngayon. Ate, ayoko kasi talaga eh. Ayokong ibenta ang katawan ko. Riza, wala ka na rin namang magagawa. Pwede naman na ngayon lang. Ano, may karanasan ka na ba sa pagkikipagtalik? Wala pa po. Wala pa nga akong nagiging boyfriend, sabi ko. Alam mo, mas mahal ang bayad sa'yo. Ibig sabihin, buo ka pa, berhin ka pa. Mas malaki ang bayad sa'yo. Gawin mo na lang, ngayong gabi lang, para lang sa kapatid mo. Mama Mia, hindi sana ako papatol doon. Pero nung hapon na yon, nung pinuntahan ko ang kapatid ko sa ospital, ang sabi ng mga doktor ay malabo na raw na mailigtas pa namin ang aking kapatid kung matatagalan ang pagsalin sa kanya ng platelets. Kaya pikit mata kong tinanggap yung offer ng aming kapitbahay. Pikit mata ko yung ginawa, Mama Mia. Sumama ako sa kanya dun sa bar. Pinakilala niya ako dun sa parang mamasang nila. Isang baklang matanda. Medyo nag-init na ang ulo ko noon. Pasensya na po sa mga LGBT members pero nung mga panahon na ito ay galit pa rin talaga ako sa mga kagaya ninyo. Kasi sinisisi ko kayo noon kung bakit namatay ang tatay ko, kung bakit nawasak ang pamilya namin. Mama Mia, kahit nagalit ako ay tiniis ko. Nilunok ko ang pride ko at nakipag-usap ako ng maayos doon sa kanilang manager sa bar. Talaga bang wala ka pang karanasan, Iha? Wala pa po. Sigurado ka ba talaga dito sa papasukin mo? Ngayon lang po ito para po sa kapatid ko. Okay, sige. Meron akong parokyano, sakto mayaman to. Diyan ka na lang muna, kakausapin ko siya. Umalis! Yung kanilang mamasang at yung akin namang kapitbahay ay naghahanda na dahil susunod na raw yung production number niya. Sasayaw daw pala siya, Mama Mia. Ako naman ay naiwan doon at nakaupo lamang sa may bar counter. Ilang saglit pa ay lumabas na yung kapitbahay namin na nakasuot ng parang tuwalya. Pagkatapos ay sumayaw siya sa indak ng malaswang tugtugin. Tapos dahan-dahan niyang tinanggal yung tuwalya sa katawan niya. Hanggang sa nakabrat panty na lang siya noon, Mama Mia. Sumayaw siya ng malaswang sayaw at gamit niya ang isang upuan. Habang sumasayaw siya ay unti-unti naman niyang tinatanggal yung kaniyang bra hanggang sa panty na lang ang naiwan. Mga 1 minuto pa siguro siyang nagsasayaw noon nung panty naman niya ang kaniyang tinanggal. Naghiyawan ng mga kalalakihan dun sa bar. Unti-unti siyang lumalapit dun sa mga lalaki na nasa harapan. Kasi ang sabi niya, yun daw nasa mga harapan na yun daw ang mga VIP customers nila. Malaki daw magbigay ng tip ang mga yun. At nakita ko nga, Mama Mia, nakita ko nga na inaabutan siya ng kung ilang mga libo at mga 500 bills. Hindi pa tapos yung kanyang sayaw nung biglang lumapit sa akin yung kanyang baklang manager. Ayos na, may kukuha na sayo. Punta ka na lang dun sa likod, sa number 3 na kwarto. Dun ka magantay. Nanginginig man ako, Mama Mia, pero kinuha ko yung susing kanyang ibinigay. Siya nga pala, ganyan ba ang suot mo? Maligo ka nga muna. Pagkatapos ito ay isuot mo, sandali Binigyan niya ako ng isang lingerie na pula. Napaka-sexy noon. Takot na takot akong isuot yon, pero wala naman akong magagawa. Pumasok ako sa loob ng kwarto at naligo. Kasi nga ang sabi niya, amoy malansang isda raw ako nung mga panahon na yon.
Na-realize kong 2 araw na nga pala akong hindi naliligo sa sobrang stress ko sa nangyayari sa kapatid ko. At yun na nga, Mama Mia, nakapasok na ako dun sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, naghihiyawan na sa labas. Dinig na dinig ko. Hanggang sa biglang bumukas yung pintuan. Hindi ko na inilock yun dahil yun ang utos sa akin nung manager ng bar. Huwag ko na raw ilock para agad na makapasok yung kliyente ko. At pumasok nga ang isang matandang lalaki. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay nandidiri na ako. Mama Mia, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang tumakbo. Gusto ko nang iwan yung lalaking yon. Pero hinarang niya ang napakalaki niyang katawan. Hindi naman nila sinabi sa akin na ang sexy mo pala. Napakaswerte ko. Sabi niya sabay ngisi na parang nakakaloko at parang isang demonyo. Natakot ako noon lalo na nung hinaplos na ng magagaspang at malalaki at matataba niyang kamay ang aking katawan. Nandidiri ako noon sa sarili ko, lalo pa nung hinalikan na niya ang leeg ko, Mama Mia. Gusto niya akong halikan noon sa aking labi pero hindi ko binigay yon. Hindi lang sa lips, sir. Kahit saan, wag lang sa lips. Ang arte mo naman, pero dahil sabi nila birhin ka pa raw, edi sige, pagbibigyan kita. At yun na nga, Mama Mia. Ginawa na nga niya ang mga kagaspangang naiisip niya sa katawan ko. Nung matapos siya ay masakit na masakit ang katawan ko. Hapong-hapo na para bang binugbog ako ng 10 demonyo. Ganon ang pakiramdam ko. Pero bago siya umalis ay binigyan naman niya ako ng 10,000. O sa'yo yan. Kailangan mo raw ng pera. Sakto naman ang bayad na yan. Kasi birhin ka pa. Salamat sa uulitin. Bago siya lumabas. Nung binibilang ko ang perang yon ay iyak ako ng iyak. Hindi ko alam na magagawa ko rin pala yung ganitong bagay. Hindi ko akalain na maibebenta ko rin pala ang aking katawan sa demonyo. Dali-dali akong nagbihis kahit na sakit pa ang sa pagitan ng 2 kong hita. Oo, masakit pa ang pagkababae ko noon pero agad akong pumunta ng ospital. Agad akong nagbigay ng pera sa ilan naming kapitbahay na kamatch ng blood type ng kapatid ko. Mama Mia, 2 araw lang ay naging stable ng kapatid ko. Sabi ng doktor, mas mabuti raw kung mailipat siya sa isang pribadong ospital para mas maobserbahan. Doon kasi sa pampublikong ospital ay napakarami nila. Napakaraming inaasikaso ng bawat doktor kaya hindi masyadong matututukan ang kapatid ko. Pero pribadong ospital, gastos na naman, pera na naman. Kaya ayun, wala na nga akong nagawa. Inulit ko pa nga ang pagbibenta ng aking katawan para sa aking kapatid. Hanggang sa 1 linggo na akong nagbibenta ng katawan ko at medyo nasasanay na ako. Kung nung unang 3 araw ay iyak ako ng iyak, sa mga sumunod na araw ay parang tumigas na ang damdamin ko. Hanggang sa nakalabas na nga ang kapatid ko sa ospital at naging okay na ito, Mama Mia. Dahil nga malaki naman ang kitaan dun sa bar ay dun na lang din ako. Pero ang sabi ko doon sa manager ay hindi na ako magpapa-take home o hindi na ako magpapa-private session. Ang akin na lamang ay table at saka sayaw at saka pag-waitress. Malaki din naman ang kikitain mo sa pagiging waitress kung marunong ka lang magpainom ng kliyente mo. Meron kasing komisyon sa bawat bote ng beer o alak na inu-order ng iyong kliyente. Kaya ayun, doon na lang ako nakontento. Doon sa mga may humihipo sa akin, basta wala na lang ding gagalaw sa akin. I mean, basta wala na lang ding kung sinong lalaki ang makakapasok sa akin. Hinahayaan ko na lang na maging isang table girl ako. Minsan nga sumasayaw ako kapag wala yung dancer na naka-assign sa gabing yon. Lumalaki din naman ang kita ko. Ate, dun ka na ba talaga nagtatrabaho dun sa bar? Maraming sinasabi yung mga kapitbahay natin eh. Huwag mo na silang isipin, Josh. Hindi naman silang nagpapakain sa'yo. At alam mo ba, kung hindi ako pumasok sa ganitong trabaho, hindi rin naman tutulong yung mga yan.
kailangan pa ng pera para mag-donate ng dugo, ang dadamot. Kaya pwede manahimik ka na lang, mag-aral ka na lang. Yun na lang ang maitutulong mo sa akin. Nagpatuloy ako sa ganong gawain hanggang sa isang balita ang nakarating sa akin, Mama Mia. Isang balita na talaga namang ikinagalit ko. Si Josh daw. Si Josh daw ay may kasamang lalaki at nakita ito sa likuran ng kanilang classroom na nakikipaghalikan. Galit na galit ako nung umuwi ako nung narinig ko ang chismis na yon. Hindi pa nga ako nakakapasok ng bahay ay sumisigaw na ako. Josh! Josh, nasan ka? Paglabas ni Josh, Mama Mia, ay agad ko siyang sinampal. Pero nung nakita ko ang reaksyon niya sa pagkasampal ko sa kanya, ay dun ko na nakumpirmang tama nga siguro ang narinig kong chismis. Kasi baklang-bakla ang kilos ng kapatid ko nung hawakan niya ang pisngi niyang dinapuan ng palad ko. Ate, bakit po? Tanong niya sa napakalamyang boses. Ewan ko ba kung bakit ngayon ko lang napapansin ang pagiging malamya ng kapatid ko. Ano tong nababalitaan ko, ha? May kahalikan ka rong lalaki? Bakla ka ba? Hindi nakasagot si Josh. Sagutin mo ko, bakla ka ba? Opo ate. Nung sinabi niya yon ay nagalit ako't sinabunutan ko siya. Kaya pala nawawala yung mga lipstick ko. Akala ko na iiwan ko lang sa bar, pero si Josh siguro ang gumagamit nito. Agad kong sinugod ang kwarto niya. Dalawa kasi ang kwarto dun sa bahay at ako na ang umuuko pa dun sa dati naming kwarto, samantalang si Josh ay pinalipat ko doon sa kwarto dati ng papa namin. Di ko alam kung yung kwarto bang dahilan kung bakit naging bakla ang kapatid ko. Kung may sumpa ba sa kwartong yon, kung saan ginagawa noon ng papa namin ang kahalayan niya kasama ng iba't ibang lalaki. Nung tinignan ko nga ang kwartong ginagamit at inuukupan ng kapatid ko ay nakita ko nga ang iilan sa mga lipstick ko doon. Sa sobrang galit ko ay sinampal-sampal ko siya. Tinapon ko ang mga lipstick na yon, Mama Mia. Umiiyak siya at sinabi niyang wag, pero nagalit ako sa kanya. Wag kang babakla-bakla kung ayaw mong palayasin kita dito. Alam mo naman kung anong naidulot ng pagiging bakla dito sa pamilyang to, di ba? Ate, hindi naman to sakit na basta-basta na lang iinuman ng gamot tapos magiging maayos na. Wala akong pakialam, Josh. Wag kang maging bakla kung ayaw mong sipain kita. Mama Mia, simula sa araw na yon ay nagalit na ako sa kapatid ko. Simula sa araw na yon ay hindi na naging mabuti ang tinginan naming magkapatid. Laging gumagawa ng paraan ng kapatid ko para makausap niya ako pero hindi ko talaga siya pinagbibigyan. Sobrang galit na galit ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, yung kapitbahay namin na si Roger ay may ibinulong sa akin. Yung kanyang best friend daw na si Allen ay may gusto raw sa akin. Si Allen, Mama Mia, ay dati ko ng crush. Magkaedad lamang kami at magkaklase kami nung elementarya hanggang high school. Si Roger naman ay matanda sa amin. Ewan ko kung paano sila naging magkaibigan at naging mag-best friend dalawa. Basta ang alam ko ay 3 taon o 4 na taon ang tanda ni Roger sa aming dalawa ni Allen. Talaga ba may gusto sa akin yung kaibigan mo? Oo nga. Pinapantasya ka nga yan, kanyan eh. Pinapantasya, wala naman siyang ginagawa. Mula nga noon ay sinasama na ni Roger itong si Allen papunta dun sa bar kung saan ako nagtatrabaho. Kahit na hindi sila masyadong umiinom ay hindi naman sila pinapaalis nung baklang manager ng bar kasi nga mga gwapo ang mga ito. Kinikilig siya. Minsan nga binibigyan pa niya ng libre ang mga ito. Lalo na si Roger na siyang gustong-gusto niya dahil banat na ang katawan. Ako naman noon ay nagpapakyut kay Allen. Kaya lang itong si Allen, Mama Mia, ay parang wala naman talagang kalatoy-latoy sa katawan. Kapag tinitignan ko siya at kinikindatan, ay bigla siyang napapayuko. Ewan ko ba? Para yatang nababakla ito sa akin eh.
sabi ko kay Roger nung minsan nagyoyosi kami sa labas. Alam mo, ganyan lang talaga yan si Allen, mahiyain, nahihiya siya sa'yo. Pero ang totoo, gustong gusto ka niyan. Anong magagawa ko kung gusto niya ako kung wala naman siyang ginagawa? Ano ba gusto niya? Ako ang magpe-first move? Sabi ko. Bakit di mo gawin? Gawin mo na lang kaya. Mama Mia, natawa ako dun sa suggestion niya. Pero ilang araw, linggo ang lumipas, ay panay-panakaw tingin lamang sa akin si Allen. Wala siyang ibang ginagawa kundi tignan ako ng mula sa malayo. Kapag naman tumitingin ako sa direksyon niya, ay bigla niyang ibabaling sa iba yung kanyang mga mata. Para siyang teenager na nahihiya. Well, teenager pa lang naman kasi kami noon. 19 pa ako samantalang siya ay 19 din. Lumipas ang mga buwan at ganun na ganun pa rin si Allen. Nag-aaral ito, Mama Mia, pero hindi rin nakatapos dahil tulad sa karamihan dun sa aming barangay at dun sa aming lugar, ay punong-puno kami ng kahirapan. Napakahirap makatapos dun. Si Allen ay nagkakargador noon sa palengke. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, ganun pa rin ang trabaho ko. Si Allen naman ay nakapasok na sa isang pabrika. Hanggang sa naging driver siya doon sa pabrikang yun, Mama Mia. Naging maayos-ayos ang kanyang kitaan kaya lumalagi sila ni Roger dun sa bar na pinagtatrabahuan ko. Isang gabi, sakto naman noon na matumal lang mga parokyano, sinabi ko sa aming manager na hindi muna ako titable. Hindi muna ako magtatrabaho. Nandun lang ako para magmasid. Pero ang totoo ay inaantay ko sina Allen at Roger. At nung dumating nga sila ay pumunta ako dun sa table nila. Uy, bakit ka nandito? Di naman kami umorder ng ka-table ah, sabi ni Roger. Hindi nga. Kayo naman ang table ko. Correction. Hindi pala ikaw kasali. Etong gwapo mo lang kaibigan. Sabi ko na siyang ikinapamula ni Allen. Mama Mia, nung mga panahon na yun, kahit na hindi masyadong mailaw dun sa bar ay kitang-kita ko pa rin na namumula at nahihiya itong si Allen. Napaka-cute naman, sabi ko pa sa sarili ko. Kinakausap ko siya nung mga panahon na yun. Hanggang sa hinahawakan ko ng kamay niya, pati na rin ang paa niya kapag nagjo-joke itong si Roger at tumatawa ako. Lugi naman ako. Ako tong nagjo-joke pero dyan ka kay Allen na nanyansing, sabi niya. Bakit ikaw ba gusto ko? Tawa naman ang tawa nun si Roger. Well, ayoko namang gustuhin mo ako dahil gusto ko nga para ka dito sa best friend ko, sabi niya. O ano Allen, gusto raw ng best friend mo na para ako sa'yo. Pero paano ako magiging sa'yo kung napaka-torpe mo naman dyan? Ganun lang ang naging sagot niya. Akala ko nga ay wala ng chance para sa aming dalawa ni Allen, Mama Mia. Inisip ko noon nung pumasok ako sa ganitong trabaho na siguro hindi na ako makakahanap ng lalaking tatanggapin ako. Pero nung sinabi ni Roger na gusto nga ako ni Allen, ay nagkaroon ako ng pag-asa. Hindi malayo ang agwat ng buhay namin sa isa't isa. Kaya hindi rin malayo na maiintindihan niya ang bawat desisyon na ginawa ko noon sa aking nakaraan. Hanggang sa Mama Mia, nabigla na lamang ako nung biglang bumisita sa amin si Allen. Ate, tawag ng kapatid ko mula sa labas ng aking kwarto isang gabi. Ano? Andito po si Allen. Si Allen? Agad-agad akong lumabas. Buti na lang at nakapagpaganda ako bago ako matutulog nung gabi na sana na yon. O Allen, anong ginagawa mo dito? Ano ba yan? Para kang nagpa-practice magbasa eh. Iuu ba? Ang sasabihin mo? Hindi, Anong Manliligaw ka? Oo, sana. Pwes, sinasagot na kita. Ano? Oo. Bakit? Gusto mo bang mahirapan pa? Ayaw mo ba na sagutin agad kita?
Sigurado ka ba? Oo nga, matagal na kitang gusto. Alam kong matagal mo na rin akong gusto. Kaya lang napaka-torpe mo eh. Di ka nga rito. Sabi ko sa kanya, sabay siil sa kanya ng halik. Oo, napakabilis ko Mama Mia. Gulat na gulat si Allen nung ginawa ko yon. Hindi siya makapaniwala na manliligaw pa sana siya pero agad ko na siyang sinagot. Tapos hinalikan ko pa siya ng torrid kiss sa kaniyang lips. Para siyang naninigas nung mga panahon na yon. Ako naman ay tawang-tawa sa reaksyon niya. Hanggang sa yun na nga, naging kami. Mama Mia, halos inosente pa si Allen sa halos lahat ng bagay. Ako pa nga ang nagturo sa kanya eh. Lalong-lalo na yung mga bagay pagdating sa kama. Yes, ako ang nagturo sang halos lahat sa kanya. Tanggap naman niya ang trabaho ko. Alam naman niya na hindi na ako nagpapakama. Hanggang table na lang talaga. Ayos naman daw yun sa kanya, Mama Mia. Pero ang sabi niya, magsisikap daw siya para isang araw ay makaalis na ako doon sa trabaho ko na yun. Ayos lang yan. Di naman ako nagmamadali sabi ko. Hindi mahal. Dapat makaalis ka talaga doon, sabi niya. Di ikaw ang dumiskarte dyan. Bilib naman ako sa iyo Mama Mia, totoo naman talagang bilib ako kay Allen. Kasi napaka-madiskarte niya at napakabait niya. Biruin mo yun, natanggap niya ako kahit sa klase ng trabaho ko. Kahit na pinagtatawanan siya ng iba naming mga kapitbahay ay baliwala lang sa kanya. Kahit na kung ano-ano ng chismis na kumakalat tungkol sa akin ay wala siyang pakialam. Nagbibingi-bingihan siya dahil sa kanyang pagmamahal sa akin. Kaya mas lalo ko tuloy siyang minahal. Lumipas ang 3 taon sa aming relasyon. Noong isang araw ay masayang-masayang ibinalita sa akin ni Allen na natanggap siya sa trabaho para Saudi. Isa siyang driver doon. Pero Mama Mia, marami pa siyang mga papeles na aasikasuhin. Ang sabi ng agency, 3 to 4 months pa raw bago siya tuluyang makaalis. Magpakasal na tayo, sabi niya. Ano? Kasal agad-agad? Tanong ko naman. Oo, magpakasal na tayo. Ano pa bang hihintayin natin? Gusto ko kasal na tayo bago ako umalis, mahal. Kaya yun, hindi na rin ako nagpapigil pa. Kahit na ang totoo ay kinakabahan ako nung una dahil hindi naman biro ang pagpapakasal. Naaalala ko lahat ng mga paghihirap na napagdaanan namin ng pamilya ko. Ayoko kasi talagang dumaan sa ganon, Mama Mia. Kaya lang, mas matindi ang pagmamahal ko kay Allen kaysa sa takot na nararamdaman ko. Kaya ayon, kahit na natatakot ako ay pumayag akong magpakasal sa kanya. Wala pang 1 buwan mula nung nagsabi siyang magpapakasal na kami ay idinaos na ang aming simpleng kasalan. Merong mga imbitado na mga kapitbahay pero hindi naman lahat. Hindi namin inimbita yung mga kapitbahay namin na nangchichismis sa amin. Siya nga po pala, si Allen po ay ulilang lubos na. Wala na siyang mga magulang at patay na rin yung nag-iisa niyang panganay na kapatid. Nag-iisa na lang siya sa buhay. At nung kami nga ay naikasal na, napag-usapan namin na lumipat kami dun sa bahay ng mga magulang ni Allen. Di hamak na mas okay naman doon, Mama Mia. Tapos ang sabi niya, paupahan ko na lang daw yung bahay namin ng aming mga magulang para may extra income din kami. Pumayag naman ako. Siyempre, sinama ko ang kapatid ko dun sa paglipat namin sa bahay ni Allen. Nagagalit pa nga ako nung una dahil ang tawag sa akin ang tawag ng kapatid ko kay Allen ay bayaw. Tawagin mo siyang kuya, kapatid mo siya. At pwede ba? Huwag mong ipagpapahalata kay Allen yung pagiging bakla mo, ha? Sabi ko. Hindi ko talaga binibigyan ng mabuting pagpansin at pagturing ang kapatid ko simula nung malaman kong bakla siya. Pinipilit ko siya na ayusin ang sarili niya na wag babakla-bakla. Mama Mia, nung naging mag-asawa na nga kami ni Allen ay walang gabi na hindi matatamis ang aming pinagsasaluhan sa kama.
Sinusulit kasi namin ang bawat pagkakataon dahil alam namin na ilang araw lang, ilang buwan lang ay magiging malayo na kami sa isa't isa. Ilang araw lang o ilang buwan at linggo lang ay hindi kami magkakasama ng 3 taon. Yes, 3 taon po ang kontrata ni Allen dun sa Middle East. Habang busy kami, gabi-gabi ay busy naman sa umaga ang asawa ko at naghahanda ng kanyang mga papeles. Nag-aasikaso ng kanyang medical at ng kung ano-ano pa. Habang tumatakbo ang araw ay nalulungkot ako. Ibig sabihin kasi nalalapit na rin ang pag-alis ng asawa ko. Nalalapit na rin ang paglayo niya sa piling ko. Pero wala naman akong magagawa. Sinubukan ko ngang baguhin ang isip ni Allen. Pero ang sabi niya, Mama Mia, kailangan daw niyang gawin yon para sa aming magiging future pamilya. Kailangan daw niyang magsakripisyo sa ngayon na wala pa kaming anak. Ang gusto niya raw, Mama Mia, ay makaipon at nang makapagtayo kami ng maliit na negosyo para kung sakali mang magkaanak na kami, hindi na kami mahihirapan. Isa pa, mahal, ayoko nang bumalik ka pa dun sa dati mong trabaho, sabi niya. Mula nga noong naging mag-asawa kami ni Allen ay umalis na ako dun sa bar na pinagtatrabahuan ko. Nalulungkot ako habang lumilipas ang mga araw at linggo. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-alis ng asawa ko. Iyak ako ng iyak nung nasa airport na ako at hinahatid na siya. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang naman ang 3 taon. Matatapos na rin sa pag-aaral sa mga panahon na yun ang kapatid mo, di ba? Hindi ibig sabihin magiging maalwan na rin tayo. Siya nga pala, Josh, alagaan mo tong ate mo, ha? Isa pa, magpapadala ako para sa tuition mo. Mag-aral ka mabuti, ha? Oo, kuya, sabi niya. Ako naman ay hindi ko talaga binigyan ng magandang pagtingin noon ang kapatid ko. Oo nga't mag-aaral yang mabuti. Pero pagkatapos makapagtrabaho niyan, yung pera niyan uubusin lang naman sa mga lalaki. Yun ang nasa isip ko nung mga panahon na yun. Nung makaalis na nga ang asawa ko ay balik na naman ako sa normal. Siyempre hindi ako bumalik dun sa dati kong trabaho, pero balik diskarte ako. Kung ano-ano ang mga itinitinda ko. Meron kasi akong naiwan na maliit na ipon. Kaya naman nagbukas ako ng maliit na tindahan sa harap ng bahay namin ni Allen. I mean sa bahay ng mga magulang niya. Tapos, Mama Mia, kumukuha rin ako noon ng mga Avon, Natasha at ng kung ano-ano pa para ibenta. Siyempre, ang mga customers ko ay yung mga babae dun sa bar kung saan ako dating nagtatrabaho. Oh, eto mabango to. Gaganahan ang customer mo dito, sabi ko. Talaga ba? Sige nga, pakuha ng isa dyan, Riza. Sa susunod na na lang na linggo Okay, sige, basta wag lumagpas ng 1 kinsenas Oo, hindi, promise. Yun ang nagiging pinagkakaabalahan ko, Mama Mia. Ang pagbibenta ng kung ano-ano. Hanggang sa lumipas na ang 2 buwan mula nung umalis si Allen. Mama Mia, nakakamiss po ang asawa ko. Nakakamiss na wala ka ng katabi sa kama. Oo, nagvi-video call naman kaming 2 at oo, may mga pagkakataon na kapag nagvi-video call kami ay nagpaparaos naman kami pero kulang na kulang talaga. Ewan ko, parang kulang talaga. Sanay naman na akong magsarili. Kasi nga, nung unang may nakatikim sa akin noon at nung tumigil na ako sa pagpapakama dun sa bar, ay nagsasarili din naman ako. Kasi nagiinit pa rin naman ang katawan ko. Ganun pala talaga yun. Ganun pala ang init ng katawan kapag naumpisahan ay hahanap-hanapin mo na. Pero mula nung naging mag-asawa kami ni Allen, ay parang nakukulangan na ako na lang ang nagpapaligaya sa sarili ko. Tapos Mama Mia, may mga pagkakataon pa na kahit nasa kasagsagan pa ako ng init ng katawan ko ay biglang pinuputol ni Allen yung tawag kasi nandyan na raw yung amo niya. Family driver pala si Allen dun sa Middle East. Kaya medyo nakukulangan ako.
Medyo irritable ako. Napapansin yon ng mga babae sa bar. Alam mo naman, kapag nasa bar, bastos talaga ang mga pananalita doon. Ano ka ba? Magbayad ka na, di ba sabi mo? Ngayong linggo ka magbabayad? Lagpas isang kinsenas ka na, uy. Sabi ko naman. Naku naman, akala mo naman Riza, tatakbuhan ka. Magbabayad ako, promise. Hindi nga lang ngayon, kasi alam mo naman nagkasakit yung papa ko, di ba? Promise, next time, magbabayad ako. Ano ka ba naman? Next time ka ng next time eh. Riza, hindi ka pa naman namumulubi ah. May tindahan ka pa. Pinapadalhan ka pa ng datong ng asawa mo. Pero bakit ganun? Parang kahit wala pa sa 200 yung babayaran ko sa'yo, init na yung ulo mo. Nako, baka tigang yan si Riza. Alam mo naman, matagal nang walang dilig. Kantsaw pa ng mga kababaihan doon. Alam mo, Riza, kung ako sa'yo, bumili ka ng mga toys. Eto, may binibenta ako. Halika. Sabi sa akin ng iba kong dating kasamahan tapos hinila pa niya ako dun sa may gilid kung saan naroroon ang kanyang bag. Ipinakita niya sa akin ang mga laruan na nakakapagpaligaya ng katawan. Nako, baka ginamit mo na to ha? Sabi ko sa kanya habang hawak-hawak yung isang bagay na animoy korte ng isang lalaki. Hindi ano? Sige, amuyin mo. Wala pang amoy yan, amoy plastic pa yan kaya hindi ko pa yan ginagamit. Kasi kung ginamit ko na yan, amoy tuyo na, sabi niya habang tumatawa. Sigurado ka ba dito? Oo, kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Mama Mia, binili ko na lang yun dahil naisip kong kaya nga siguro ako irritable dahil nga siguro kulang ako sa dilig. Hindi na nga ako nakukontento sa sarili ko. At yun nga, umuwi na ako ng bahay. Pag uwi ko ay hindi na ako nagbukas ng tindahan. Sakto namang wala pa noon ang kapatid kong si Josh dahil umalis pa ito at nasa klase pa. Mama Mia, ang ginawa ko na lang ay pumunta sa kwarto ko. Hindi ko alam pero init na init ako noon sa aking sarili. Kaya ayun, nagpaligaya ako ng sarili ko dun sa kwarto gamit yung bagong toy na binili ko dun sa kasamahan ko dati sa bar. Oo, naging maayos naman ng ilang araw. Pero kulang pa rin eh. May kulang pa rin talaga. Ewan ko kung yun bang mga haplos, yun bang mga halik, yun bang kulang. Hindi ko na alam at hindi ko na maintindihan. Hanggang sa araw yun ng Sabado. Meron kasing butas sa bubong namin. Kaya nagpapahanap ako noon ng pwedeng umayos. Eto kasing kapatid ko ay babakla-bakla. Takot na takot, umakyat dun sa bubungan dahil baka raw mahulog siya. At isa pa, Mama Mia, bising-busy raw siya noon sa kanyang eskwela kasi meron daw silang research na ginagawa. Kaya wala siya tuwing weekend. Kaya naman nagpatulong na ako noon sa kaibigan ng asawa ko, kay Roger, para magpahanap kung sino man ang pwedeng umayos ng bubong. Okay, sige. Hanapan kita. Sabado yun ng umaga. Naglilinis ako ng bahay nung bigla naman akong nakaramdam ng kakaibang init sa aking katawan. Yung init na hindi nagiging okay kapag pinapaliguan. Kaya naman pumasok ako sa kwarto ko. Kinuha ko yung laruan na binili ko. Ginamit ko yun, Mama Mia. Ang hindi ko alam ay hindi ko pala naisarado ng maayos yung pintuan. Hindi ko namamalayan na habang enjoy ako sa kakalaro ng sarili ko ay may nanonood na pala sa akin. Nung bigla itong lumapit at tinanggal yung laruan na nasa pagitan na ng hita ko. Roger, anong ginagawa mo dito? Umalis ka, sabi ko. Pero hindi nagpatinag si Roger. Bagkus ay hinaplos niya ng kanyang magaspang na kamay yung nasa pagitan ng aking hita. Mama Mia, pinipilit ko naman siyang pigilan. Pinipilit ko ring pigilan ang sarili kong init ng katawan. Pero sadyang hindi ko na napigilan ito. Sadyang mas lalo itong tumitindi sa bawat haplos ni Roger sa akin.
Hanggang sa inilapit na nga ni Roger ang kanyang bibig sa bibig ko at wala na akong nagawa kundi tanggapin na ang kanyang marubdob na halik sa akin. At yun na nga, may nangyari sa amin ni Roger nung araw na yun. At Mama Mia, habang ginagawa namin yon ay satisfied naman ako kung ano-anong posisyon. Napakagaling ni Roger. Magaling din naman ang asawa kong si Allen pero kakaiba itong si Roger. Parang exhibitionist pagdating sa kama. Kung ano-anong posisyon. Kaya naman napawi niya talaga ang uhaw na matagal ko nang nararamdaman. Ang uhaw na init ng aking katawan. At hindi nga lang yun. Pagkatapos ngang nangyari yun ay naulit pa ng naulit ang bagay na yun. Kailan nga ulit ang balik ng asawa mo? 2 taon pa, sabi ko. Paano kapag bumalik na ang asawa mo? Tanong ni Roger. Di tapos na rin tayo. Roger, alam mo naman 'di ba? Init ng katawan lang to, uy. No feelings involved, sabi ko sa kanya. Okay, may 2 taon pa naman akong i-enjoy ka eh. Mama Mia, patago kaming nagtatagpo ni Roger. Minsan-minsan kung ano-ano na lang ang sira ang sinasabi ko sa bahay para nakakapunta siya. Para hindi magduda yung kapitbahay o yung mismong kapatid ko. Kapag wala ang kapatid ko, doon namin ginagawa ni Roger ang mga kababalaghan. Minsan nga ay doon rin mismo sa kanilang bahay ni Roger. Si Roger nga po pala, Mama Mia, ay may asawa nung mga panahon na yon. Pero nagtatrabaho ang asawa niya. Yung kanyang anak na 2 ay laging nandoon sa lolo't lola ng mga ito tuwing nagtatrabaho ang kanyang asawa. Kasi si Roger ay nagkukumpuni rin ng mga kung ano-ano sa mga kapitbahay. Kaya hindi rin ito maalagaan ng kanilang mga anak. Kaya syempre kapag wala ang asawa niya, mag-isa lang si Roger sa bahay nila. At doon namin yun ginagawa. May isang beses nga, Mama Mia, nung nag-uumpisa na kami sa aming kababalaghang ginagawa ni Roger ay siya namang pagtawag ni Allen sa video call. Halos hindi ako mapakali noon. Kailangan ko yung sagutin kung hindi baka magduda ang asawa ko kung nasaang lupalop ako ng mundo. Kaya habang nasa ilalim ko si Roger, habang pinapaligayan niya yung nasa pagitan ng aking mga hita ay kausap ko naman ang aking asawa. May pagkakataon pa nga noon, Mama Mia, na habang nag-uusap at nagpaparaos kami ng asawa ko online ay nandoon sa baba ko si Roger. Akala tuloy ng asawa ko ang mga ungol na yon na binibigay ko sa kanya ay para sa kanya. Hindi niya alam na yung best friend niya ay nasa ilalim ko na pala. Tumagal kami ng ganon ni Roger. Hanggang sa tumagal ng mahigit 1 taon ang aming patagong pagtatalik. Pero Mama Mia, nakaraong taon lamang, October 2023, ay biglang nakabalik ang asawa kong si Allen. Kahit na 2024 pa matatapos ang kanyang kontrata, ay nakabalik siya ng mas maaga. Kasi nga, Mama Mia, namatay pala yung asawa ng amo niya. At hindi na raw kailangan ng mga ito ng driver kasi nga yung babae naman daw ang pinagdadrive niya. Nagulat ako nung dumating siya pero syempre masaya ako. Masaya ako kasi sa wakas nagbalik na rin ang asawa ko. Nung bumalik na si Allen ay nagkaroon kami ng konting kasiyahan sa bahay. Syempre, imbitado doon si Roger, Mama Mia, kasi nga best friend niya ito. Habang nagkakasiyahan at umiinom ang asawa ko sa labas ay pumasok ako sa kusina para kumuha ng kanilang pulutan. Nung biglang sumunod pala sa akin si Roger. Paano yan? Andito na si Allen. Paano tayo? Di tapos na rin tayo. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Na kapag nakabalik na ang asawa ko, tapos na rin ang sa ating dalawa. Hindi pwede yan. Di maaari. Hindi ako papayag na tapos na tayo. Roger, wala ka nang magagawa doon. Usapan ay usapan.
Sabi ko at iniwan ko na siya sa may kusina at binitbit na yung daladala kong pulutan dun sa asawa ko at sa iba pa niyang mga kaibigan. Pagkatapos ng naging inuman ay umuwi na ang lahat. Siyempre kami na lang naiwan ni Allen. At Mama Mia, nung nasa kwarto na kami ay sabik na sabik ako sa asawa ko. Kaya lang, hindi ko alam. Parang may nagbago sa asawa ko. Parang hindi na siya ganun kainit sa akin. At parang hindi na siya magaling sa kama. Ewan ko kung may nagbago ba talaga sa kanya o sa akin lang yun dahil naikukumpara ko na siya kay Roger. Ilang araw pang lumipas. Kahit na gabi-gabing may nangyayari sa amin ng asawa ko ay hindi ko pa rin maramdaman ng satisfaction na nararamdaman ko kay Roger. And you guessed it right, Mama Mia. Dahil nga hindi ko maramdaman ang satisfaction na yun sa asawa ko, makalipas lamang ang 2 buwan mula nung dumating siya, ay hinahanap-hanap ko na si Roger. At hanggang ngayon, Mama Mia, hanggang ngayon habang ginagawa ko tong sulat ko, ay patuloy pa rin ang palihim naming pagtatagpo ni Roger. Patuloy pa rin ang palihim naming pagniniig. Ang asawa ko ay wala nang balak bumalik pa sa abroad. Nakakuha kasi siya ng magandang trabaho dito na isang family driver rin sa isang sikat na politician sa aming lugar. Magaling din kasi sa martial arts ang asawa ko at magaling din sa paghawak ng baril dahil yun ay isa sa mga itinuro sa kanya noon ng dati niyang ama. Kaya nakakuha siya ng magandang trabaho dito. Ang problema ko ngayon, Mama Mia, ay eto. Hindi na ako satisfied sa asawa ko. Hindi na ako masaya sa kanya pagdating sa kama. Para kasing ang ginagawa niya ay obligasyon na lamang at parang hindi na rin siya nag-e-enjoy. Kaya aaminin ko, nag-e-enjoy ako kapag kasiping ko si Roger. Alam kong masama, alam kong hindi tama. Pero ano po ba ang gagawin ko? Paano po ba ako makakaiwas kay Roger kung siya naman ang hinahanap-hanap ng katawan ko? Bakit ba kasi hindi marunong makontento tong katawan ko? Bakit ba kasi hinahanap-hanap ko ang mga haplos, ang mga sigaw at ungol ni Roger sa tuwing nagtatalik kami? Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag nagtatalik kami ng asawa ko para ma-enjoy ko yung ginagawa namin, ay ine-imagine ko na si Roger ang kaniig ko. Alam kong mali, yes. Pero ano po nga ba ang magagawa ko? Please tulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Riza. Ay, nako, Rizan. Dito na naman tayo sa mga ganong klaseng sasabihin na naman ng mga comment, bakit ganito ang mga babae ngayon? Diba? Bakit ang mga babae ngayon napakahilig sa mga ganyang bagay? Hindi ko rin alam. Riza, the good thing to do is tapusin na kung ano mang namamagitan sa inyo ng Roger. Kung hindi mo kayang tapusin ang namamagitan sa inyo ni Roger, sabihin mo sa asawa mo. Alam mo, buti sana kung mabuking na kayo para matapos na yan. Pero kung tinatanong mo kung anong gagawin mo, yes, hiwalayan mo si Roger, yun ang tama kasi may asawa ka na. Pero kung hindi mo talaga kaya, kung si Roger na talaga ang hinahanap-hanap ng iyong katawan, tanungin mo rin ang puso mo kung si Roger na rin ang laman yan, di hiwalayan mo si Allen para naman makakita siya ng karapat-dapat na babae para sa kanya, hindi yung katulad mo na palihim siyang niloloko. Alam mo, napakasakit nun kapag nalaman yun ni Roger na habang nagtatalik kayong dalawa, siyang iniisip mo. Nako, napakasakit nun. Pero, ewan ko kung anong magagawa natin dyan. Anyways, maraming salamat pa rin sa pag-share mo ng iyong kwento. O sa mga may comment dyan, sa mga mas nakakaalam dyan, please do comment down below kung ano bang masasabi niyo, kung ano bang magiging payo niyo sa kanya dahil ako wala na akong masabi
Kaya ayan, maging gentle na lamang kayo sa pagko-comment nyo dyan. At syempre, wag na wag yung kakalimutan na i-share at i-like ang video na to. At syempre, nako, mag-subscribe na rin at mag-click ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron po tayong bagong video na inilalabas dito sa ating channel. Huwag kalimutan ha na mag-like at mag-follow sa ating mga social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Threads, TikTok, Instagram, and Facebook. At isa pa, ito, importante din to. Kung may sariling kwento, email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig hanggang sa susunod nating pagtatagpo para sa isa na namang nakakapanabik at nakakapanindig balahibong mga kwento. Tiyara! Dito lang sa Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.